Naranasan mo na bang magising sa isang bangungot at nakita mo ang iyong sarili na nasa isa pang bangungot, na mayroong mga halimaw na lumulusob sa inyong syudad? Ito ang naranasan ng ating pangunahing karakter. Siya'y may kakayahang lumakas ng habang siya ay natutulog at siya ay nasa kanyang dream space. Nagsisimula naman ang kwento nang makikita natin ang ating pangunahing bida na nagngangalang Lush Eng, at siya ay tinatawag ng kanyang mga kamag-aral at kanyang guro upang gumising, dahil sila ay nasa kalagitnaan ng klase. Nagalit naman ang kanilang guro na sinasabing siya ay natulog lamang sa buong araw ng kanyang klase. Habang makikitang nagtatawanan ang kanyang mga kaklase dahil siya ay pinapagalitan, minaliit naman siya ng kanyang guro na sinasabing ang examination ay nalalapit na ng mayroon na lamang 200 days at kung bakit daw hindi man lang siya magsanay. Habang tuloy pa rin ang tawanan at panglalait ng kanyang mga kaklase, sinabihan pa ito ng alam lang daw niyang gawin ay matulog ng buong araw. Kung ipagpapatuloy niya ito kahit na maghanap siya ng trabaho bilang construction worker walang kukuha sa kanya. Sinaad din ng guro na ang minimum chi blood level na kinakailangan upang maging construction worker ay 0.8, at tinanong ng guro kung sa tingin niya siya ba ay qualified. Inasar naman siya ng kanyang mga mangmang na mga kaklase at sinabi sa kanilang guro na huwag nilang pilitin si Lo Sheng na mag-focus sa kanilang klase at hayaan lamang siyang matulog. At sinabi naman ng isa na kahit na mag-aral pa siya ng mabuti upang maabot ang 0.8, ang pinakamataas na makukuha lang niya ay 0.7 sa kanyang buong buhay. Kaya walang dahilan kung tulog man siya o gising sa klase. Napailing naman ang guro at baka sa mukha nito ang pagkadismaya kay Lo Sheng, at agad din namang niyang sinabihan ang lahat na tapos na ang kanilang klase. Makikita namang malungkot ang ating bida habang ang kanyang mga kaklase ay masaya at nagtatawanan. Kahit na ganun ang kanyang mga kaklase may nag-iisa pa rin siyang kaibigan na si Liu Qiming at tinanong niya ang ating bida kung ito ba ay nagkaroon ng bangungot sa kanyang panaginip. Sa isip-isip naman ang ating bida na siya ay nanaginip na naman tungkol sa isang lugar na tila walang kabuhay-buhay at puro bangkay ng mga namatay na halimaw at halimaw lamang ang nabubuhay sa lugar na ito. Isinaad naman ni Lo Sheng na huwag na nila itong pag-usapan dahil ang bangungot na iyon ay lubhang makaepekto sa kanyang pag-iisip. Ang ating bida ay may kasalukuyang chi blood na 0.02. At nag-aalala naman ang ating bida na hindi niya alam kung ilang mga pampasustansya pa ang kanyang mga kakainin upang mabalik lang niya sa orihinal na estado ang kanyang chi blood. Sa pag-isip-isip ng ating bida na siya ay sobrang malas, sinabihan naman siya ni Liu Qiming na huwag masyadong mag-alala. Ang kanyang blood level ay hindi mataas sa kanya at huwag mag-alala dahil normal lamang sila na tao kaya hindi nila kailangan ng masyadong mataas na chi blood level. Iwan na lamang nila ang trabahong pagiging bayani sa ibang tao na mas gifted at maraming abilidad. Inaya naman ito ang ating bida na maglaro sila ng online games. Tinanggihan lang rin naman ito ni Lo Sheng at sinabing siya'y uuwi na lamang ng kanilang bahay. Sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na parang hindi ikaw yung Lo Sheng na kilala niya. Dahil madalas ay hindi na uwi ng maaga ang ating bida ngunit ngayon ay tumatanggi siya na pumunta at maglaro ng online games. Niyaya naman ulit siya ng kanyang kaibigan at sinabing siya ang magbabayad ang kanilang mga soft drinks at ang bayad nila sa internet. Umiling naman ang ating bida na sinasabing ayaw niyang sumama dahil gusto niyang pumunta sa kanyang bahay at makapagpahinga upang mabalik niya ang kanyang sigla. Tinawag naman si Liu Qiming ng iba pa nilang mga kaibigan at tinanong siya kung ito ba isasama. Sinabi naman niya na siya isasama bigyan lang siya ng konti pang oras. Sinukuhan naman na niya si Lu Xieng dahil talagang ayaw nitong sumama at sinabi nito na maglaro na lamang sila sa iba pang araw. Sumang-ayon naman dito ang ating bida at nagpaalam na sa isa't isa. Habang naglalakad papauwi hindi naman siya makapaniwala na kailangan niya pang isipin ang tungkol sa Unified Examination kahit na siya ay nabuhay lamang muli sa bagong mundo na ito, na dapat siya ay mas magaling sa iba dahil daladala niya ang kaisipan niya nung siya ay sa kabilang mundo pa. Na dati ang kailangan niyang isipin ay ang mathematics, physics, chemistry. Sa unang tingin ang mundong ito ay medyo pamilyar sa kanya dahil sa kanyang nakaraang mundo pero sa mundong ito mayroon silang tinatawag na martial arts sa kung saan nasusukat ang lakas ng isang tao sa kanilang chi blood, at sa kanilang mga skill sa pakikipaglaban. Bigla namang dumaan ang isang babae at may daladalang napakabibigat na mga bagay, at sinabihan ang ating bida na huwag mag-isip sa gitna ng daan, at huwag magpaharang-harang dahil iyon ay daanan. Manghang-manga naman siya dahil sobrang lakas ng babae at napaisip siya kung kailan kaya siya magiging ganun kalakas. Nang makauwi naman siya sa kanyang bahay narinig naman niya ang pagsigaw ng kanyang tatay dahil sa masakit nitong likod na hinihilot ng kanyang nanay. Sinabihan naman ng tatay niya ang nanay niya na maging mayan lang dahil masakit ang kanyang likod.
Saad naman ng nanay na tiisin lamang nito dahil siya ay matatapos na. Sinabi naman ni Lu Sheng sa kanyang mga magulang na siya ay nakauwi na ng kanilang bahay. Natuwa naman bigla ang kanyang nanay at makabili na pala ang kanilang little Lu Sheng. Dali-dali namang nag-ayos ang kanyang tatay at tinakpan ang kanyang mga paa sa likod at tinanong ang ating bida kung siya ba ay nagugutom. Kung gusto ba nitong kumain ng apple, sinabi naman ng kanyang nanay na siya ay magluluto na, at sinigurado na siya ay tapos ng magluto pagkadating ng kanyang kapatid na babae. Nag-alala naman ang ating bida dahil sa nakita nitong mga pasa sa likod ng kanyang tatay. Tinanong naman niya ang kanyang tatay kung gusto ba nito na ibili niya siya ng blood disorder apparatus. Dahil sa tulong daw nito ay mapapabuti ang kanyang chi blood at makakapagpahinga rin ito dahil lilinisin ang mga daluyan sa kanyang katawan. Ito rin daw ay tamang-tama lamang sa kanya dahil pinapagaling nito ang mga bewang at likuran. Pinakita naman ng kanyang tatay na siya ay matatag at sinabi na wala lamang ito na siya daw ay isang lalaki na gawa sa bakal at hinding-hindi matitinag. Iniba naman ng tatay niya ang kanilang usapan at sinabing ito ay may regalo sa ating bida. Pinaalam naman niya na ito ang pinakabagong supplement. Tinanong niya kung nasurpresa ba si Lu Sheng dito. Gulat naman ang ating bida dahil ang supplement na iyon ay nakita niya sa TV at napag-alam-alam niya na ito ay may presyong $20,000. Ang kanyang ina ay gulat din at sinabing ang tatay ay kamangha-mangha at narinig din ng kanyang ina na ang supplement na iyon ay ang pinaka-epektibo kung ang gagamit nito ay isa pa lamang estudyante. Pinuri naman ng kanyang ina ang kanyang tatay dahil ito ay sobrang nakaka-proud at sinabi pa nito na ang paghihirap ng tatay ng ating bida ay may katuturan, at sinabi pa ng kanyang nanay na nagkataong ang kanyang boss ay sinabihan siya na iuwi na ang natirang ulo ng baboy. Kaya sinabi niya sa tatay ng ating bida na reward iyon para sa kanyang pagsisikap. Na-excite naman ang tatay dahil makakakain sila ng ulo ng baboy. Habang nagsasaya ang kanyang mga magulang na ito daw ang kanilang swerteng araw dahil maraming magandang bagay ang nangyari. Ang ating bida naman ay nadidismaya sa kanyang sarili. Dahil hindi niya matumbasan ang pagsisikap na binibigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Tinanong naman siya ng kanyang nanay kung ano na ang progreso nito sa kanyang chi blood at tinanong kung nalagpasan na ba niya ang 0.85. At sinabi rin nito na ang kanyang kapatid na babae ay malapit nang maabot ang 0.9 chi blood. Sinabi ng nanay na nakita nila ang balita na ang minimum daw na kailangan na chi blood level. Nagmadali namang umalis ang ating bida at sinabi na alam na niya ito. Nag-uilti naman ang ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya pang magsumikap at mag-training pa upang matumbasan niya ang sikap na binibigay ng kanyang mga magulang. Huminga naman siya ng malalim at inaral ang kanyang skill. Sinabi naman niya sa kanyang sarili na ang 24 Ways to Train Oneself ay nanggaling sa World Martial Arts Organization, at sinasabi rin na ang martial artist sa World Martial Arts Organization ay nagkaroon ng ideya mula sa yoga, ancient martial arts, at ancient judo. Ito rin daw ang pinaka-nababagay upang makabuo ng pundasyon sa mga nagsisimula pa lang sa martial arts, at isa ang ating bida sa mga ito na inaaral ang 13th edition. 300 years sa nakaraan isang malaking pagbabago ang nangyari sa mundo, malaking mga biyak sa lupa at langit ang lumitaw, at mula sa mga biyak na ito naglalakihan at kitikot-takot na mga halimaw ang lumalabas dito at binago ang daloy ng kanilang mundo. Ang mga kagamitan ay unti-unting nawala ng silb at ang mga tao ay biglaang nagkaroon ng mga superpowers. Ang mga nakalock na gene sa parte ng katawan ng mga tao ay nawasak na at ang mga tao ay nagkaroon ng sari-sarili nilang mga abilidad at naabot ang hindi masukat na level, at ang mga tao ay naabot ang natatanging era para sa mga martial arts, kahit na naging malakas na ang mga tao kapag sila ay nakikipaglaban na sa mga halimaw. Ang mga tao ay hindi pa rin mapapantayan ang lakas ng mga halimaw. Ang mga syudad ay bumabagsak matapos ang kada isang araw. Ngunit ang mga tao ay hindi sumuko. Sinabi rin ng nagsasalita na ang lahat ng mga tao sa mundong iyon ay nabuhay mula sa magulong mundo, at kailangan ng lahat ng maging responsable sa era na ito. Para sa sangkatauhan lahat tayo ay kailangan magsanib puwersa at aralin ang mga martial arts, at ang bawat isa sa atin ay kailangan panatilihing buhay ang martial arts upang patuloy nating malabanan ang mga halimaw na lumalabas sa abyss. Bumabalik naman ang kwento sa ating bida at siya ay napapagod na matapos niyang gawin ang kanyang exercise na skill. Isinaad din niya na 3 beses nang ginawa ang exercise ngunit ang kanyang chi blood level ay hindi man lang nag-improve. Inumpera naman niya ang kanyang sarili sa kanyang nakababatang kapatid at ito raw ay mayroong halos 0.9. Habang siya ay pinipilit pa ring abutin ang kanyang normal na lakas bago siya makaranas ng pagbagsak dahil sa kanyang bangungot, pinalakas naman niya ang kanyang loob na sinabing ang kanyang mga magulang ay nagsikap ng husto upang mabili ang mga pills na iyon.
binigyan na siya ng pagkakataon muli at binuhay siya sa kabilang mundo at tinanong niya ang kanyang sarili na kung ito lang ba ang kaya niyang gawin matapos ng lahat. Desidido naman siyang nag-ensayo pa at sinabing kung hindi sapat ang 3, gagawin niyang 4, o 5, at kahit na 6 pa, at unti-unti namang nahilo ang ating bida dahil sa sobrang kapaguran. Pagkabagsak niya ay nakita niya ang kanyang sarili na nasa kanyang bangungot na naman. Habang gulat na gulat pa rin ang ating bida dahil siya ay nasa kanyang bangungot na naman, napagtanto niya na siya ay nakabalik nga sa kanyang panaginip, at kinurot niya ang kanyang sarili upang siya ay magising, habang hindi naman niya namamalayan na meron ng halimaw sa likuran niya, at bigla namang sinugod nito ang ating bida. Buti na lang ay mabilis ang reflexes ng ating bida at naharangan pa niya bago siya kagatin ng halimaw. Nagalit naman ang zombie sa ginawang ito ni Lusheng at naghahanda na itong muling sumugod. Naguguluhan naman siya dahil ilang gabi na rin siyang tumatakbo sa mga halimaw na ito at kung paano siya nito nahabol. Bago naman siya makagat ng zombie ay iniwas niya ang kanyang ulo at tumama ang mukha nito sa sahig. Nasar naman siya dahil sa tingin niya ay minamaliit siya ng mga zombie. Ipinaalam naman niya na kahit na hindi magaganda ang resulta ng pakikipaglaban niya, at kahit na siya ay may chi blood level lamang na 0.7, na siya ay isang martial artist pa rin na maituturing, kumuha naman siya ng bato dahil kahit na mababa ang skills niya, isa pa rin siyang martial artist na kayang makipaglaban, at hinampas naman niya ng malakas ang zombie ganti sa pangmamaliit nito sa kanya. Galit na galit naman ang ating bida at pinaghahampas ang zombie hanggang sa mamatay ito. Pinaghahampas niya ito hanggang sa mapagod siya, at nung masigurado niyang patay na nga matapos ng laban ay napagtanto niya, ng pinakamahinang bahagi pala ng zombie ay ang kanilang utak. Gulat naman ang ating bida nang ang kaluluwa ng zombie na pinatay niya ay unti-unting gumagapang punta sa kanya. Nagtataka pa rin, ang ating bida ay tila nilalamon ng kaluluwa ng zombie na pinatay niya. Matapos siyang siniba ng kaluluwa ng zombie, nakita naman niya ang nakaraan nito bilang isang tao bago ito maging zombie, at napag-alaman niya na ang may-ari ng katawan ng zombie ay isang lalaki na gustong maging isang militar, at nagsilbi sa kanilang lugar ng matagal na panahon laban sa mga zombies. Kasama ang iba pa niyang mga kasamaang sundalo sila ay nagsanay ng gusto upang palakas ang kanilang mga kakayahan, at hindi nagtagal nilusod na nga ang kanilang base ng mga naglalaki ang halimaw, at di katagalan bumagsak na nga ang kanilang base at ang mga sundalo nito ay tila naging isa ring zombie. Habang naguguluhan pa rin ang ating bida sa kung bakit niya alam ang mga memories ng sundalo, nakita naman niya ang kanyang sarili na't tila siya ay nagkakaroon ng malakas na kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Habang naguguluhan pa rin sa nangyayari, isa pang zombie ang lumusab papalapit sa ating bida, ngunit dahil sa bagong kapangyarihan na nakuha ng ating bida sa zombie na pinatay niya, siya ay katakatakang naging sobrang lakas at pinalipad ang ulo ng zombie sa isang tira lamang. Bigla naman siyang bumalik sa kanyang sarili at nalaman na lang niya na napatay niya na pala ang zombie. Nagtataka naman siya kung bakit siya biglang lumakas at nararamdaman niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa bawat parte ng kanyang katawan. At di katagalan na pagtanto ng ating bida na kada siya ay pumapatay ng zombie sa kanyang panaginip na kukuha niya ang memorya at ang kakayahan nito. Hindi naman makapaniwala si Lusheng nung makuha niya ang kapangyarihan ng zombie at ang memorya nito. Naalala naman ng ating bida na ito ay isang panaginip lamang kaya siya ay nalungkot bigla, pero nalilito ang ating bida dahil kung panaginip man ito masyado itong makatotohanan, ang enerhiya naman ng zombie na pinatay niya ay unti-unting lumalapit papunta sa kanya, at hindi katagalan nakuha na niya ang enerhiya nito at nakita niya ang memorya ng zombie nung ito ay tao pa. Nakita niya ang kaparehong alaala ng una niyang napatay na zombie. Ang dalawang zombie ay parehong nagmula sa military base number 1359. At napagdesisyon naman ng ating bida na kailangan niyang puntahan ang base number 1359 para malaman niya ang katotohanan sa kung ano man ang nangyayari. Matapos niyang maabsorb ang kapangyarihan ng zombie, nalaman niya na ang zombie na iyon ay isang normal na tao lamang. At kailangan niyang maghanap ng zombie na may kakayang lumalaban kung gusto niyang pataasin pa ang kanyang lakas. Nagtataka naman siya nang biglang ang langit at ang kanyang kapaligiran ay tila nagkakaroon ng isang hindi kapanipaniwalang phenomena. At nagsimula namang mahilo ang ating bida nang dahil dito, napahampas siya sa sahig at napagtantong siya ay nakabalik na sa totoong mundo at mayroong kumakatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Tinawag naman si Lusheng ng kanyang nakababatang kapatid na babae, at sila ay kakain na daw, kung plano daw ba niya habang buhay na sa kwarto lamang. Habang pagod na pagod pa rin ang ating bida, binuksan naman niya ang pinto dahil sa pagsigaw ni Qinghe. Inakala naman ni Lu Qinghe na ang ating bida ay natutulog lamang sa kwarto niya imbis na siya ay magsanay. Natawa lang din naman dito ang ating bida.
Siya daw ay aksidenteng nakatulog ng saglit, habang nagulat naman dito ang kanyang kapatid dahil sa kanyang abs, nagpanggap lang naman siya na hindi niya nakita ito at sinabing nag-aantay na ang kanilang magulang at sila ay kakain na. Nagtaka naman si Chinghe kung paano naging sobrang matipuno si Lu Sheng, sa tingin niya ay nagsasanay ng mabuti si Lu Sheng, sinabi lang naman ng ating bida na siya ay susunod na, at napag-isip-isip niya na nung sila ay bata pa lang ni Chinghe sila daw ay sobrang close, pero nang mag-aral na silang dalawa ay hindi na sila masyadong nag-uusap. Hindi din naman nagulat dito ang ating bida dahil ang ki-blood level ni Chinghe ay lumagpas na ng 1.0 at ang kanyang combat strength ay 100. Habang ang ating bida naman ay ang pinakamababa sa kanilang klase, at si Chinghe daw ay paniguradong kukuhain ng mga university dahil sa angkin nitong galing, habang si Chinghe ay isang genius na maituturing siya naman daw ay isa lamang walang kwenta na kapatid. Ngunit bigla naman nagulat ang ating bida nang tignan niya ang kanyang sarili sa salamin, siya ay katakatakang naging sobrang macho at mukhang masigla. Paanong siya biglang lumakas at hindi man lang napagod kahit na siya ay kagigising lamang mula sa kanyang panaginip? Hindi rin siya inaantok bagkus ay sobrang sigla pa niya. Hindi lang iyon dahil hanggang ngayon naalala pa rin niya ng malinaw ang memorya ng mga zombie na napatay niya. At may natutunan din siyang mga combat technique mula sa zombing mga napatay niya. Hindi naman siya makapaniwala at napaisip siya na siya ay lumalakas sa kanyang panaginip at kaya niya itong magamit sa totoong buhay. Kaya niyang lumakas sa pagtulog lamang, pagkababa naman niya agad naman siyang pinaupo ng kanyang tatay upang kumain na, at ang kanyang nanay ay dinadala na ang sopas. Naisip naman ni Lu Sheng na ang nangyayari sa kanya ay parang sa mga nababasa niyang fantasy story, at kung kailan pa naging sobrang sarap ng luto ng kanyang nanay at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili dahil sa sobrang sarap nito. Humingi naman siya ng isa pang mangkok ng kanin, nagulat naman ang kanyang pamilya dahil ang dami na nitong nakain ngunit hindi pa rin ito busog, at nahihiyang binawi naman niya ang sinabi niya at sinabing siya ay busog na daw. Napaisip siya kung ano ang nangyayari sa kanya at siya ay hindi pa naging ganito keteko dati. Kinuha naman ng tatay niya ang mangkok niya at sinabi sa kanyang asawa na magluto pa ito dahil nagugutom pa ang kanilang Lu Sheng. Sinabi naman ng kanyang tatay na ayos lang ang maging matako kung minsan. Ito daw ay sign ng pagiging ganap na lalaki, huwag daw siyang mag-alala dahil ito ay mabuti. Sinabi pa niya na bibili siya ng marami pang tonics bukas para mas tumaas pa ang ki-blood level ni Lu Sheng. Minaliit naman siya ng kanyang kapatid na babae at sinabing hindi natataas ang ki-blood level ni Lu Sheng dahil 18 years old na ito ngunit 0.8 pa rin ang ki-blood level nito. Pinagalitan naman siya ng kanyang tatay at wag daw niyang insultuhin ang kanyang kuya. Habang inaasar siya ng kanyang nakababatang kapatid pinapagalitan naman ito ng kanyang tatay, ang ating bida naman ay napaisip na ang kanyang chi blood level ay tumaas dahil sa kanyang panaginip. Napagdesisyonan niya na kailangan niyang sukatin ang kanyang chi blood level sa martial arts hall, dali-dali naman siyang pumunta sa pinakamalapit na martial arts hall sa kanilang bahay. Sinabi din dito na ang may-ari ng Hongchuan Martial Arts Hall ay si Ni Hongchuan at ang specialty neto ay fist martial arts na pinagpasapaahan ng kanilang pamilya, at si Ni Hongchuan ay top 10 sa 23rd Martial Arts Exchange Conference sa Baihe City, at siya daw ay isang grade 4 martial artist. Ipinaliwanag naman na ang martial artists ay nasusukat base sa kanilang ki blood level at sa kanilang battle strength. Sinabi dito na para maging isang grade 1 martial artist kailangan ng blood level ay 1.5 at ang battle strength ay 150 sila ay itinuturing bilang outstanding students. Habang ang grade 2 martial artist naman may kailangan ng 15 na chi blood level at mayroong 1,500 na battle strength at sila ay tinuturing na professional coach. Habang ang grade 3 martial artist naman ay kailangan ng 100 ki blood level at 10,000 na battle strength at tinatawag bilang consultant. At ang natatangi lamang na grade 4 martial artist ay kailangan ng ki blood level na 200 at 100,000 na battle strength, at napag-isip-isip naman ang ating bida na ang may-ari ng martial arts hall ay may ki blood level na 200 ito ay 300 times na mas malakas kaysa sa ating bida. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga grades ng mga martial artist ay katumbas ng hierarchy ng buhay. Kung mataas ang grade ng martial artist ito ay tataas din sa pwesto ng society. Napalingon naman ang ating bida sa tuition fee ng martial arts hall, at naisip naman niya na tanging ang mayayaman na pamilya lamang ang may kakayahan na makapag-aral dito. Siguro kung ang kapatid niyang babae ay gustong mag-aral dito ang kanyang pamilya ay magsisikap para mapag-aral dito ang kanyang kapatid. Ngunit kung gusto ng ating bida masasayang lamang ang kanilang pera. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya na kailangan na mag-apply sa martial arts hall.
Dahil kaya naman niyang kunin ang alaala ng zombie na napapatay niya sa kanyang panaginip, tinanong naman siya ng nagbabantay kung siya ba ay mag-apply sa kanilang tuition class, at tumanggi naman ang ating bida dahil ang pinunta niya dito ay ang pagsukat ng kanyang ki blood level at battle strength. Hinusgahan naman ng babae na ang ating bida ay wala man lang coach sa kanyang tabi at napagtanto niya na siya ay mula lamang sa mahirap na pamilya. Itinuro naman ng babae ang daan at sinabing magtungo siya sa room number 8 at tinanong kung kailangan ba ng ating bida ng tulong. Hindi naman sumasang-ayon dito ang ating bida at sinabing alam niya kung paano ito gamitin. Naghahanda naman siyang sukatin ang kanyang ki blood level. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bowl ang crystal, at nagsimulang sukatin ang kanyang ki blood level. Ang ating bida ay inabot na ang ki blood level na 0.963 at siya ay isa daw protege na martial artist. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil naabot na niya ang 0.96, at ang kanyang ki blood level daw ay nadagdagan ng 0.2 sa isang tulog lamang ng isang oras. Natutuwa naman siya nang naisip niya na nakakahabol na siya sa kanyang kapatid na babae. Nasabik naman siya nang naisip niyang kaya rin niyang lumakas bilang isang magaling na martial artist kagaya ng kanyang kapatid, at naalala niyang hindi niya pa pala nasusukat ang kanyang battle strength. Huminga naman siya ng malalim at naghahanda ng suntukin ang robot upang sukatin ang kanyang battle strength. Naisip niyang siya ay magiging ayos lang dahil dala-dala pa rin niya ang karanasan ng dalawang zombing na patay niya, at ang karanasan daw ng mga ito ay nakatanim na sa kanyang isipan. Binigay naman niya ang kanyang buong puwersa sa kanyang sapak, at nang dahil dito ang robot ay nanginig ng bahagya sa sapak ng ating bida, hindi naman makapag-ante ang ating bida sa resulta ng kanyang battle strength. At gulat naman siya nang malaman niyang 113 ang kanyang battle strength. Ito daw ay nadagdagan at lumampas pa sa ki blood level na mayroon siya ngayon. Di siya makapaniwala na siya nang maisip niyang ito daw ay totoo at kaya niyang maging isang totoong martial artist. Nasasabik naman ang ating bida nang maisip niyang siya ay natulog lamang ng isang oras ngunit siya ay katakatakang naging malakas. Napaisip siya sa kung ano kaya ang pwedeng mangyari kung sakaling siya ay matulog ng 8 o 9 at kahit na 10 oras pa. Kaya niyang baguhin ang sarili niya para maging isang bagong tao ng isang gabi lang, ngunit pag-uuwi ng ating bida sa kanyang bahay pinilit niyang matulog ngunit hindi siya makatulog dahil sa kanyang pananabik sa kanyang panaginip. Naiinis siyang sinabi na kung bakit hindi siya makatulog kung kailan gusto niyang matulog. Napaisip siya kung masyado bang matagal ang pagtulog niya sa klase at wala na siyang maitulog ngayon. Hinayaan na lang ito ng ating bida at dahil 9 PM pa lang naman, maaga pa rin naman para matulog kaya siya ay magpa-practice muna. Ang kanyang ki blood level ay tumaas ng bahagya kaya kailangan niya itong sanayin para hindi mawala sa kontrol. Nagsimula naman niyang gawin ang number 13 calisthenic. Nagulat naman siya nang iba ang iginagalaw ng kanyang katawan. Ang 24 ways ay sinasanay niya na mula nung elementary pa lamang siya at kung bakit ngayon ay mali-mali niya itong ginagawa. Ngunit di katagalan na pagtanto niya na ang ikilos niya ay ang memorya ng katawan ng zombie na nang patay niya nung siya ay nasa kanya pang panaginip. Makikita naman natin ang ating bida na sa kalagitnaan ng gabi ay nagsesenay parent, patuloy naman niyang ginawa ang mga galaw ng mga zombie na napatay niya sa kanyang dream space. Sa kasalukuyan meron na siyang alam na 200 na mga galaw na nakuha niya mula sa mga zombie. At kung ipagpapatuloy niya pa ang pagsasanay mas lalo niyang mararamdaman ang lakas na sumasanib sa kanyang katawan. Naisip din niya na hindi lang ito dahil sa pagsasanay niya kundi dahil din sa mga exercise technique at saka ang breathing technique. Namangha naman ang ating bida dahil sa ilang mga galaw lang binigyan siya nito ng resulta na hindi niya inaasahan sa kanyang pagsasanay sa mga nakaraang taon. Napag-isip-isip din niya na ang kanyang dreamland ay parang isang kayamanan na maituturing. Sa hindi inaasahan bigla namang nakaramdam ng gutom ang ating bida at sumisigaw na ang tiyan nito. Napasigaw naman ang ating bida na siya ay sobrang nagugutom na. Nagtaka naman siya kung bakit siya sobrang nagugutom at sinabing hindi niya ito kakayanin. Sa pag-isip-isip naman niya na hindi kayang bigyan ng sapat na enerhiya ang kanyang katawan dahil na rin sa sobrang pagbulusok ng kanyang ki blood level na sobrang tumaas. Ang mga normal na pagkain ay hindi na kayang tustusan pa ang pangangailangan ng kanyang katawan kaya't naisip niya na kailangan niyang makahanap ng mga supplements. Pero sa kasamaang palad ang pamilya nila ay mahirap lamang at hindi nila kayang makabili ng mga supplements. Kung magpapatuloy ito babagal ang progreso ng ating bida sa martial arts, kailangan niya makaipon ng pera para makabili ng mga supplements na kailangan niya. Naalala naman niya na ang lahat ng school ay magbibigay ng award sa mga estudyante na pinakamalalakas at nasa first class ng scholarship ng Bayan City. Naalala rin niya na ito ay $10,000.
Kaya kung kailangan niya ng maraming pera para makabili ng supplements kailangan niyang ipakita ang lakas niya sa mga school na ito. Nalilipat naman ang kwento sa sports arena. At sa loob ng changing room, makikita ang ating bida na nagbibihis. Sinabi naman ng kanyang kaibigan na bihira lang daw ang kanilang guro ay hindi nagpa-exam, at sinabi rin ito na matagal-tagal na rin sila nung huling nag-live combat lessons, habang gulat na gulat naman ang kanyang kaibigan na kung bakit daw at kung paano nagkaroon ng ab si Lu Sheng. Dagdag pa nito na hindi lang sila nagkita ng mga ilang araw at halos hindi na niya makilala ang ating bida. Sinabi lang naman ng ating bida na siya ay nagpa-practice ng mahigpit nitong mga nakaraan. Napansin naman niya na sobrang haba na pala ng kanyang buhok at kailangan na niyang magpagupit. Sa pag-isip-isip naman ng kanyang kaibigan na nagsanay lamang si Lu Sheng para sa kanilang live combat lesson ngayong araw at para lang mapansin siya ng mga babae sa kanilang klase. Sinabihan lang naman siya ni Lu Sheng na nalalapit na ang unified exam kaya kailangan na niyang magsanay ng mabuti upang hindi bumagsak. Habang papasok na sila sa arena naisip naman ng ating bida na ito ang pinakamagandang tsansa para sa kanya na makipakita ang kanyang lakas sa guro at upang makakuha ng scholarship. Makikita naman natin ang mga estudyante na nakapalibot sa kanilang guro at nalalapit ng magsimula ang kanilang live combat lessons. Sinabi naman ni Zhong Zhengguo na ang live combat lesson ngayong araw ay ituturo niya ang mga basic martial arts course. Narinig naman ng kaibigan ng ating bida na si Mr. Song daw ay isang grade 2 martial artist at nakipaglaban daw ito sa mga monster sa battlefield noong ito ay bata-bata pa at sinabi niya na tignan ng ating bida ang kamay nito dahil ito ay may peklat gawa ng pakikipaglaban nito sa mga halimaw. Naisip naman ng ating bida na kung ang teacher nila ay grade 2 martial artist ang mga galaw nito ay sobrang simple lamang kumpara sa mga zombie na napatay niya sa kanyang dream space. Nagsimula namang ipakita ng kanilang guro ang mga galaw na ituturo niya sa kanilang live combat lesson ngayong araw, at nung maituro na niya ang mga importanteng galaw na kailangan malaman ang lahat, tinawag naman niya si Yang Yifei at sinabing siya daw ang kanyang magiging sparring partner para maipakita sa kanilang mga kaklase kung paano gawin ang mga martial arts technique. Habang naglalakad naman si Yifei papunta sa harapan, nagtitilian naman mga babae nilang kaklase na sobrang gwapo daw nito at higit sa lahat ito rin daw ay ang pinakamalakas sa kanilang klase. Sinabi ng isang babae na gusto daw niyang makasamang mag-practice si Yifei. Habang naglalandian naman ang mga babae, naiinggit naman si Liu Qiming dahil laging na kay Yifei ang atensyon ng lahat. Dagdag pa nito na hindi daw patas dahil si Yifei ay hindi lang gwapo. Ito rin ay nagmula sa mayaman na pamilya. Nang makarating naman sa harapan si Yifei, ibinalita nito sa guro na ang mga kinukonsumo niyang mga supplements ay umeepekto ng mahusay. Dagdag pa niya na sa kasalukuyan ay mayroon na siyang ki blood level na 1.2, at nang nagsimula ng mag-sparring ang guro at si Yifei, patuloy naman ang pagrereklamo ni Liu Qiming, kung paanong silang mga mahihirap lang na pamilya ay mamumuhay sa hindi patas na mundong iyon. Napaisip naman si Lu Sheng na tama rin ang mga sinabi ni Liu Qiming, kung ang dating siya ang tatanungin, pareho lang din ang iisipin niya. Siguro ngayon ay sinisisi na niya ang hindi patas na kapalaran niya, ngunit nag-iba na ang lahat ngayon dahil gagawin niya ang lahat at makikipaglaban upang makuha niya lahat ng kagustuhan niyang mangyari, at nang matapos ng mag-sparring ang guro at si Yifei, pinuri naman ng kanilang guro si Yifei dahil ang mga galaw nito ay hindi na masama, at mayroon na lamang maliliit na pagkakamali ay itatama daw ng guro ito mamaya pagkatapos ng kanilang klase. Ipinaalala rin ng guro na magsumikap at magsanay ng mabuti at malayo daw ang mararating ni Yifei. Ngayon naman ay ipagpapatuloy na nila ang live combat at ang guro daw ang pipili ng makakalaban ni Yifei. Sumang-ayon lang din naman dito si Yifei at nagpasalamat sa mga turo ng guro. Sa isip-isip naman ni Yifei na kung paano daw siya nitong itatama sa mga galaw niya, dahil isang grade 2 martial artist lamang daw ang guro. Lubhang mas malakas pa ang coach ng kanilang pamilya kaysa dito. Hindi tulad ng guro na naging pangsakripisyo lang sa mga beast sa battlefield. Ang kinabukasan daw niya ay lubhang mas maganda. Lumingon-lingon naman ang guro sa klase at tinanong sila kung sino ang may gusto na makipag-sparring kay Yifei. Napaiwas naman ang tingin mga kaklase sa guro dahil hindi nila gustong makalaban si Yifei. Tinanong naman ulit ng guro kung sino ang may gustong magpresenta na makalaban ni Yifei. Sinabi naman ni Liu Qiming na sino naman daw ang may kayang matalo si Yifei. Pagpapraktisan lamang sila nito kung lalaban sila. Mangmang lamang daw ang makikipaglaban kay Yifei. Nag-aalala naman ang guro dahil sa tuwing binabanggit niya ang tungkol sa live combat ang mga estudyante daw ay takot na parang mga ostrich. Hindi niya daw alam kung paano niya pang sila matuturuan kung ipagpapatuloy pa nila ito.
Kahit na tinuturuan ang mga estudyante na mag-cultivate ng Keyblade at martial arts, hindi lahat ay natatanggap sa army, tanging ang mga natatanging estudyante lang ang nakakasama. Alam ng guro na madami ang nagsasabi na siya daw ay may paborito sa mga estudyante, ngunit hindi man lang nila naisip na bukod kay Yifei wala nang iba ang gusto na tanggapin ang hamon. Makikita naman natin ang ating bida na nanlilisik ang mga mata at handang makipaglaban anumang oras, at hindi katagalan napansin ito ng guro at napalingon kay Lu Sheng. Nagulat naman ang guro nang makita niya ang titig ni Lu Sheng dahil sa mga titig daw nito ay parang marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban. Nagdesisyon naman ang guro at ipinaalam sa lahat na si Lu Sheng ang napili niyang makasparring ni Yifei sa live combat. Agad lang naman ditong sumang-ayon ang ating bida. Napaisip ang guro kung mayroon pala silang ganitong estudyante na may potensyal. Nag-aalala naman si Liu Qiming at pinaalalahanan ang ating bida na nalalapit na ang kanilang unified exam at hindi makakabuti kung magtatamo siya ng injuries bago yun. Sinabi pa niya na huwag pilitin ang kanyang sarili para sa kakaanteng kasikatan lamang. Sinabihan lang naman niya si Liu Qiming na huwag itong mag-alala, at nakalimutan na ba daw nito ang sinabi niya na nagsanay siya ng husto nitong mga nakaraan. Ipinaalam naman ng guro ang mga tuntunin ng martial sparring na mayroon lamang silang 10 minuto, at ang mga rules ay katulad lang sa mga normal na martial sparring na ginagamit ng lahat. Isinaad naman ng guro na alalahanin nila ang mga sinabi niya kanina. Sila daw ay matuto sa isa't isa, hanggang sa matapos ang 10 minuto. Napaisip naman ang guro na sobrang kalmado lang daw ni Lu Sheng kahit nakaharapin na nito ang top student ng kanilang klase. At kung bakit hindi niya nakita ang katapangan na ito ng ating bida dati, nakangiti namang tinanong ng guro kung ano ang Keyblade level ng ating bida nung huli niya itong tinignan. Sinagot lang naman niya ito na ang huling tingin niya ito daw ay 0.8. Nadismaya naman ang guro na napakababa ng 0.8. Napatanong din siya kung namali ba siya ng paghusga sa ating bida. Sinabi na lang ng guro sa dalawang maglalaban na wag nila masyadong lagyan ng puwersa ang mga take nila. At ang pinakarason daw ng live combat ay matuto sa isa't isa, at nagbigay na ng hudyat ang guro na sinimulan na ang laban. Tinanong naman ni Yifei na kung handa na daw ba ang ating bida, at kung nakikinig daw ba ito sa turo ng guro nila kanila at huwag daw nitong gamitin ang mga kamay niya pang tukod pag siya ay natamba. Dagdag pa nito na dapat niyang protektahan ang kanyang mahihinang parte ng katawan lalo na ang kanyang ulo. Nagpasalamat si Lu Sheng sa kanyang payo at sinabing siya daw ay handa na. Bigla namang umatake si Yifei at isang dilaw at itim na aura ang pumulibot sa kamay nito nang susuntukan na niya si Lu Sheng. Gulat na gulat naman ang mga kaklase nila sa ginawang ito ni Yifei. Tumatawa habang hinahamak niya sa kanyang isip niya si Lu Sheng na siya raw ay isang mahinalang at ang tagumpay ay para lamang sa malalakas na tulad niya. Bigla namang nagulat si Yifei nang ang suntok niya ay hindi tumama sa ating bida. Makikita naman nating si Lu Sheng na naghahanda ng maglunsad ng isang malakas na suntok. Nagulat at naguguluhan parents sa mga nangyayari si Yifei nang hindi niya namamalayan na papalapit na palang tumama ang sapak ni Lu Sheng. Sa pagtama naman ng sapak, napalipad dito si Yifei habang bakas dito ang kulay asul na puwersa galing kay Lu Sheng. Nagmadali namang pinuntahan agad ng kanilang guro si Yifei upang tignan ang kalagayan nito. Habang hawak ng guro si Yifei nagulat ito nang makita niya ang pinsala na natamo ni Yifei mula sa isang suntok lang ng ating bida. Gulat na gulat naman ang lahat sa sapak na inilunsad nito, dahil isang suntok lamang ang ginawa nito pero napatalsik niya si Yifei. Di naman makapaniwala si Lu